Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your love reading, love message for anyone, kahit ano man ang zodiac sign mo. General love reading, kaya maaaring mag-resonate o hindi. Pero pag nag-resonate, comment nyo para alam ko. Kamusta kayo guys? Tingnan natin ang energies connected sa love connection ninyo. Alamin natin ang feelings ng person mo at kung ano man ang paparating na energies nito. So, comment present para lang kung nanonood kayo. Okay. So, kuha pa din kayo ng oracle cards. Kumusta kayo guys? I hope okay naman kayo dyan. So, ang nakuha mong oracle cards is meron kang the moon's moment, synchronicity. And meron ding the moon's reflection, accept responsibility. Oh my gosh. So, maraming signs na nakikita mo. May mga angel numbers at iba-ibang klase ng synchronicities. Mga symbols. Accept responsibility, may isang sitwasyon dito na challenging, problematic. Kaya, tingnan natin. Mamaya, aalamin natin ang kahulugan galing sa book. Okay? So, babalikan natin ito mamaya. So, ito muna tingnan natin yung sa tarot cards. Overall energy. So, ito yung feelings ng person mo. 9 of Swords energy. Oh my gosh, overthinking. Merong hanging dito, kaya hindi mo pa kalitong person na to kakaisip. Yung iba na nauuwi na sa anxiety or nagiging depression na to kasi paulit-ulit sa isip niya or hindi maalis sa isip niya yung sitwasyon or kung ano man tong nangyari sa connection ninyo. Hanging. Okay? I feel like walang pag-uusap. So, yung energy ng person mo dito is 9 of Cups, King of Wands, 9 of Wands, the Wheel of Fortune, 2 of Wands. May feelings pa rin tong person na to. Merong attraction. And gusto ka niya talaga eh. Pero may problem dito. Parang may trust issue na. Kung ano man tong nangyari, nahirapan siyang magtiwala sa connection or sa'yo or sa sitwasyon. Or posibleng naka-block siya ngayon. Or baka ikaw yung binlock niya. Pero may Wheel of Fortune dito. Nagbago yung energy niya. And sa dulo 2 of Wands, this is about waiting, planning, new goals. Yung alam may pumipigil sa kanya. Kita mo yung snake na nasa leeg niya. Yan lang yung humahadlang sa pagkakaroon ng reconnection or reconciliation. Pero itong person na to, strongly attracted siya sa'yo. Malakas ang chemistry. Yung nga lang, parang may problema talaga sa communication. Mayroong naka-block na nakita ko. I feel like siya yung nag-block. Binlock niya yung communication, pero may nagbago eh. So, after kanya binlock, posible nagkaroon ng realization na para baguhin kung ano man ang nangyari dito. And then, sa side mo naman, King of Swords, the Lovers, Queen of Pentacles, 5 of Cups, the Hermit, ang haba ng kwento. Daming cards na lumabas. Meron ding Black Numen and the Emperor. So, nakita ko sa'yo, pinag-iisipan mo itong connection na to kasi malaking desisyon na siya yung pinili mo dati, pero ngayon, mas gusto mo nang maging single or mag-isa ka dito kasi merong Queen of Pentacles eh. Ayan, andito yung Lovers, so takpan lang natin kasi wala silang suot. And nung nakilala mo tong taong to, pinag-isipan mo talaga to eh. I feel like may isa ka pang option, pero siya yung pinili mo. Pero ngayon, Queen of Pentacles na yung pinili mo, which is ikaw to, nagiging practical ka na ngayon. Siguro, na-realize mo na kahit siya yung pinili mo, pero kailangan, prioritize mo din yung sarili mo kasi nasasaktan ka lang niya. Kita mo lumuluha siya, oh.
Ayan. Nasaktan ka lang nitong taong to. Kaya ngayon pinipili mo na mag-focus sa trabaho at sa sarili mo. Pumuti na yung buhok niya dito. Ibig sabihin, ang dami mong natutunan, nagkaroon ng growth. Mukhang nag-improve ka naman dahil sa mga nangyari dito. Mas naging strong ka ngayon. Okay. Yung nga lang, hindi maalis yung panghihinayang, yung lungkot. Pero this time, iniisip mo ng sarili mo na kahit ang hirap pakawalan nitong connection na to, pero iniisip mo yung sarili mo, paano ka, iniisip mo yung makakabuti sa'yo, healthy relationship or connection, ayaw mo na ng toxic. At ito ngayon, toxic na yun, black numen. Ayan, so dyan ka na nanggaling eh. So, merong emperor dito, may sistema ka. Kita mo parang galit si emperor dito. So, I feel like, andun yung ego mo, sinasabi sa'yo na prioritize mo na yung sarili mo, tama na yan. Kasi nagsakripisyo ka dito eh. Si Hermit kasi sobrang struggle niyan, pero, ayun, nagstay ka sa isang relationship or connection na mabigat, heavy, toxic. Kaya, natuto ka na, nagkaroon ka na realization na, oo nga no, bakit ako magsistay sa isang connection na sa simula pa lang, hindi naman ganito yung gusto mo mangyari. Kasi sa simula, very smart, logical, matalino ka eh. Alam na alam mo kung ano yung papasukin mo. Yung nga lang mukhang nagkamali ka sa mga decisions mo. Kasi naging vulnerable ka. Merong strong love connection na oo, minahal mo yung taong yan, binigay mo sa kanya lahat ng best mo, pero sa huli, luhaan ka, nasaktan ka. Naging vulnerable ka kasi sa kanya. Binuksan mo yung sarili mo sa kanya. Kaya ayun tuloy, nasaktan, di ba? Kaya ngayon, mukhang gusto mo ng magkaroon ng system talaga. Emperor ka na ngayon eh. So, gusto mong ayusin na talaga, magiging ano ka na dito, action taker, dominant ka na. So, grabe Grabe yung pagbabago sa'yo. Naging strong ka talaga. Kung dati marupok, ito ngayon. Pero alam mo yung pagiging strong mo, nagmula yan sa nangyari din sa'yo. Na, merong feeling kasi na strong ka, pero merong pride talaga guys. Kasi yung katabi ni Emperor is Black Numen. Meron pa rin mabigat dito na kailangan i-let go, kailangan i-cleanse. Pag na-let go mo yan, mas magiging magaan. Oo, andun na tayo sa natuto ka na ng lesson mo. Pero hindi kailangan na mag-hold on doon sa toxic na nangyari. Kasi kung mag-hold on ka, ang bigat, di ba? Kailangan i-release mo siya. Okay, tingnan natin yung next card ha. Kasi ang daming cards na gustong lumabas eh. So, buksan natin. Four of Wands, Justice. High Priestess. Bakit nakikita ko dito? Merong commitment. Gusto mo ng fairness. And at the same time, High Priestess. Takpan natin. Kasi kita yung ano niya. Ayan, wala siyang damit. Guys. So, si High Priestess. Tinitiis mo eh. Tahimik ka lang. Parang hindi ka nagrereklamo dito. Pero this time, gusto mo ng maging fair sa sarili mo. So, siguro nga, nagtagal ng, may nakita kong 4 years eh. Nagtagal ng 4 years yung relasyon nyo. Naging strong ka. Tiniis mo kahit, ayun na nga, may mga problems. Naging masaya ka naman dito. Oo, naging happy ka. Pero kasi may sinasabi yung intuition mo eh. High Priestess, baka ikaw ay Pisces or someone na malakas ang intuition. Sinasabi ng intuition mo na pakiramdaman mo yung sitwasyon kasi may something wrong. Okay? So, ano ngayon ang nangyari? 8 of Swords, 6 of Swords, 3 of Cups. Merong umalis. Mas pinili mo magkaroon ng freedom kasi marami pang mga nagmamahal sa'yo dito. Posible yan kaibigan, family, or other options. Alam mo, nakikita ko, nakastuck ka sa kanya eh. Pero pinipili mo na wag na lang, iwas na lang ako dyan kasi
Total nasaktan naman na ako. Pero parang nakatingin ka pa rin dito eh. Ayan, nakatingin ka pa rin. Meron na feel ako dito na missed opportunity. And merong bitterness dito, guys. Nasa part mo yung bitterness. Ikaw yung nakaka-feel na bitter ka sa mga nangyari, nahirapan kang i-let go. Okay, pero tingnan natin yung sa person mo kasi hanging din siya eh. Gusto niyang magkaroon ng closure or ng mga desisyon kung ano man. Kasi nakita ko mukhang nagbago yung isip nito. May wheel of fortune kasi siya. Gusto niya ng expansion, growth, and meron ding new beginning. Pero, like I said, parang nire-ready niya sarili niya kasi may nag-hold back pa sa kanya kung ano man yung nag-hold back na yon. Oh, Hierophant. Gusto niya talagang baguhin yung hindi maganda nangyari dito. Hierophant is someone na committed. Baka kinasal kayo, or kung hindi man, yung iba kasi dito is merong soulmate, twin flame connection, kaya nafe-feel niyo na kahit hindi pa kayo dumating sa level na kasalan, pero nafe-feel mo na strong itong bond ninyo or yung connection ninyo. Eight of Pentacles, okay. Parang nakita ko sa person mo, hinihintay niya yung time na magkaroon ng healing kasi dito yung the star. At the same time, busy siya sa trabaho niya. Mukhang isa din yung way na para magbukas ng opportunity para i-heal yung connection, yung focus niya sa work niya. So, excuse me, I feel like yung work niya, yung hadlang. Kailangan niya mag-focus sa work para mahina yung situation. So, siguro kailangan niya mag-ipon ng pera. Four of Cups, Ace of Cups. Hindi siya masaya kaya gusto niyang baguhin. May nagbago kasi sa ugali mo. And ayaw niyang tanggapin or hindi niya matanggap. Nagiging emotional siya doon. So, I feel like meron pang communication or posible yung last communication nyo, napansin niya sa'yo na iba yung ugali mo at hindi siya masaya doon. Okay? Nagiging emotional siya dahil doon kasi may Ace of Cups eh. So, inisip niya na hindi ito yung gusto kong mangyari sa relationship natin or sa connection natin. Ace of Swords. Oh my gosh. Breakthrough. Eight of Cups. Oh my gosh, bakit ganon? Parang nakita ko sa kanya, umiiwas siya kasi inisip na lang niya na kung hindi to mag-workout, iiwas na lang ako. Pero kasi gusto niya i-cut yun eh, yung ganong treatment sa kanya na parang naging cold ka sa kanya or nag-iba. Parang feeling niya hindi siya importante kaya nasasaktan siya doon. Okay. Five of Wands, competitive. Parang na-feel ko dito, nagka-clash kayo kasi magkaiba kayo ng ugali. Possible din to na mas nagiging competitive siya ngayon kasi, yun na nga, may nagbago dito, ayaw niya ng ganun eh. So, competitive, the Empress. Strength. Parang pinili niya na ayusin yung sarili niya para maging ready siya kung magkakaroon man ng reconciliation dito. Trial and error yung ginagawa niya eh. Parang feeling niya kasi, oo, nagkamali ako. So, magta-try ako ulit. Parang ganun yung nakikita ko. So, posible makukulitan ka dito na parang, ano ba talaga? Parang ganun yung pakiramdam eh na, ayun, parang, nakikita ko mag-change siya for the better kasi gusto niyang ibalik kung ano yung meron kayo dati. Ayan, muling ibalik. Okay. So, tinitiis niya actually. Meron siyang strength dito. So, kinakalma niya yung sarili niya. Sinasabi niya sa sarili niya na matatapos din yan. Kasi mukhang mahal ka ng taong to. May Empress card eh. Baka may kadikang Leo, Libra, Taurus, Virgo, Aries, Gemini, Sagittarius, Pisces. Yun yung pinaka-strong na signs dito. Aquarius, meron din. Pero this can be any sign. Malakas din ang energy ng air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Actually, lahat naman nandito, guys.
So, yeah, merong water signs, fire signs, earth signs, meron konti. Oo, meron din naman. Oo, yeah, meron nga. Meron nga earth signs. Yeah, okay. Temperance. So, si person mo ngayon, pinapakiramdaman ka kasi naka-open yung third eye niya. Temperance is about patience and reconciliation, judgment, decision, Six of Cups, para ibalik. May nakita kong apology. Ayan. So, baka mukhang ito yung balak niyang gawin, na mag-apologize at ibalik kung ano yung dati. Kasi may judgment eh. So, may decision dito, guys. Ayan. The world, endings and new beginnings, lessons learned, the hangman. May nakastuck talaga dito. The devil. Obsession. Okay? Nakastuck siya eh. Ace of Pentacles, Six of Wands. Ayan na yung new beginning, victory, success, reconciliation. Okay, so kakaayos ba kayo? Tingnan natin. May nakita kasi ako nakastuck. Pero parang obsessed sa'yo tong person na to. Queen of Swords. Meron ako nakikitang communication. So, depende na lang kung anong magiging decision nyo. Ayan, pero itong person na to gusto niya makipag-usap sa'yo at nasaktan mo tong taong to eh kasi parang meron siya mga natutunan. Three of Wands. Okay. Nine of Pentacles. Gusto ka niyang kausapin and I feel like i-ready niya yung sarili niya para sa pag-uusap na yan. May partnership pa rin dito kahit papano. Three of Pentacles, Eight of Wands. Again, communication yung lumabas. Okay, Four of Pentacles. Iniingatan niya yung heart niya kasi gusto ka niya talaga. Oh my gosh, 2 10. Nag-hold on talaga siya dito, guys. Parang feel ko ayaw niya i-let go. Mahal ka niya eh. Mahal ka nitong taong to. Queen of Wands, Knight of Pentacles, White Numen. May possible na travel. May nakita kong LDR. Kaya kailangan mag-travel. So, wow, Queen of Wands. Merong lumabas dito na may other person. Ayan, may other person na lumabas dito. Meron pa rin attraction. So, siguro yan yung hadlang. Okay? Merong lumabas na third party. Ayan. So, ito, Knight of Wands, Two of Pentacles. Pabalik-balik tong taong to. Gusto ka niya, gusto niya yung third party. So, party-party. Party-party, guys! Ayan, tingnan mo, juggling, oh. Tsaka si Knight of Wands, gusto niya ngayon, tas mamaya, iba naman yung gusto niya. Ayan, so, ibig sabihin, kailangan mag-ingat ka rin. Hindi rin ito, basta-basta tong energies na nakita natin sa reading natin. Kaya mag-ingat ka kung ang kadil mo ay two-timer. Kasi pabalik-balik siya. Seven of Cups, options, King of Cups. Okay, Chariot. Knight of Swords. Nagkaroon sila ng connection nitong person na to. Mukhang minahal niya tong person na to eh. So, ayun yung magiging decision mo. Kung minahal ba niya yung third party, di ba bakit ka pa papasok sa eksena? And then, Six of Pentacles, posible may anak sila or sinusuportahan niya financially yung third party na yon or yung other person na yon. Okay. So, next, the Tower. Oh my gosh. Alam mo, ito nga yung problem eh, kasi, di ba may lumabas na third party? Tower, kailangan baguhin. So, ibig sabihin, kaya nga kanina nakita natin na parang kukulitin ka niya. Ibig sabihin, gusto ka pa rin niya talaga. Two of Cups, King of Pentacles, Page of Swords, and the Magician.
I feel like meron silang agreement nung other person na yon. May kasunduan sila. Manipulative ata yung taong kadil mo kasi parang gusto niya alam niya lahat, pinag-aaralan niya, inobserbahan niya. Yan yung sa other person. Ayan, Three of Swords. So, nasaktan ka dito, guys. Merong backstabbing. Ayan. Nasaktan ka. The Sun, Ten of Swords. Natuklasan mo na binackstab ka niya. Nagkaroon ka ng clarity sa sitwasyon. Okay, so anong magiging outcome ba talaga? Ubusin na natin to kasi paubos na yung isang set ng cards. So, Seven of Wands and the Four of Swords. Nakikita ko tong person na to na iniisip ka pa rin niya. Kasi nga yung overall energy, di ba, hanging siya. Iniisip ka pa rin niya, pero may mga limitation siya. So, posible may responsibilidad siya doon sa other person. Kaya, kahit gusto niyang ayusin yung sa inyo, gusto niyang magkaroon ng reconciliation, pero may limitations. Knight of Cups and the Fool. Oh my gosh. Ngayon, lumalabas dito, gustong-gusto ka niya. So, ayan yung nakakaloka kasi nga pabago-bago. So, pero definitely, ang lumabas dito is gusto ka niyang suyuin and gusto niya mag-take a risk para sa'yo. Page of Cups. So, posibly guys na hindi niya to pinag-aralan ng mabuti. Basta alam lang niya sa puso niya na gusto ka niya. Yan yung nakita ko dito eh. Parang alam niya na gusto ka niya, feel niya na mahal ka niya, parang ganon. The Moon, nalilito siya. Page of Wands. Ayun na nga. Kasi, may energy talaga na pabago-bago ng isip. So, tingnan natin yung next. Ano magiging outcome? Page of Pentacles, Two of Swords, Five of Swords. Ayan, nahirapan magdesisyon. So, merong apology or magpaparamdam. Ayan, either yan magsasorry siya sa'yo or magpaparamdam lang siya. 22 angel numbers. Oh my gosh. Ayan, may angel numbers, guys. Oh my gosh. Sobrang lungkot niya kasi ikaw yung pangarap niya. So, kaya pala hindi ka niya ma-let go. Kasi feeling niya, party ka na ng system niya. Parang iniwanan siya sa lamig. Nagiging emosyonal. Mabigat sa kanya yung mga nangyari dito. Okay. Ten of Wands and the Death card. Oh my goodness. Ang heavy naman nito. So, meron talaga magtatapos dito, guys. Wala akong masabi kasi sa totoo lang, pabalik-balik siya eh. So, decision na lang talaga nitong person na to kung ano yung pipiliin niya or kung sino. Pero ang nakita ko is transformation of a cycle na sobrang heavy. Ayun, kita mo yung Ten of Wands, so burdened na siya eh. So, ayun, yung maganda lang naman dito kasi nagtatapos yung isang cycle na toxic, diba? Ibig sabihin, pag nagtapos yung cycle na yon, marirelease ka or siya or kayo pareho sa kung ano man yung nag-weigh down sa inyo, yung isang situation na naging mabigat sa'yo eh, diba? Okay, so ano ngayon ang plans nitong person na to? Mountain, cross, snake, coffin. Alam mo, bigat ng problema niya. Clouds, ship. Merong movement dito connected sa problem. Okay. May nakita kong apology na lumabas. Pero at the same time, lumabas din dito yung burden, yung bigat. Pero at the same time, lesson learned din to eh. Ayan, ang mountain may cross. Burden to, guys. So, pag-isipan mo mabuti if willing ka ba na i-welcome sa buhay mo yung ganitong sitwasyon. Or, ayan, or kung i-let go mo to. Kasi kaya ka rin nakakaramdam ng bigat. Diba? Sabi ko nga, ito yung cards mo eh. Si Emperor, tsaka yung si White Woman. The reason na merong mabigat is because hindi maganda yung nangyayari. So, ayun. Decision nyo guys, kung maghuhudan pa kayo. Kasi,
Hindi na nga maganda, di ba? 2-timer kasi yung nasagat natin ngayon sa reading. Okay. Anong mga mensahe ang gustong sabihin sa'yo nitong person na to? Ay. So, nag-flip itong is it over? So, ayun, nagtatanong siya, tapos na ba? Parang gusto pa niya. I can't do this right now. Oh my gosh. Umiiwas. Baka hindi pa siya ready. You were right. So, tama daw yung mga hinala mo. Or baka sinasabi niya dito, tama ka talaga. Ikaw yung masusunod. Ikaw yung may alam. I am scared of rejection. Oh my gosh. So, mahina ang loob. Ibig sabihin. Ayan. Siguro guys, kung hindi man mag-workout to, itong sa person na to, na may dalawang options, mag-manifest ka ng someone na malakas yung loob. Kasi ito na-feel ko dito, scared of rejection. Takot na takot. So, ayan, ang hirap makipag-deal sa isang person na siguro may mga trauma or may mga wounds. Kaya ganyan siya na mahina yung loob niya eh. Mahina yung foundation niya. Ayan, this love is crazy. Okay, so minahal ka niya. With this pain never stop. Minahal ka naman pala niya kaya siya nasasaktan. Yung problem lang dito is mahina yung loob nitong person na to. Okay. Ano pa? Any more message? Actually, maraming message na gustong lumabas. Pero isa lang yung kukunin ko. I am better with my mind than my heart. Okay. So, ayan. Nahirapan siya. I need to hold back my true feelings for you. Oh my gosh. Mahal ka niya talaga. Why do I feel this way? So, hindi niya alam. Parang hindi niya din alam. I want out. Kaya, umiiwas. Kasi hindi niya rin maintindihan. Kasi nga mahina nga yung system nitong taong to eh. Mahina ang loob. Ayan. Kaya mabilis siyang sumuko. They have hurt me. Oh my gosh. So, this is all too much. Umiiwas. Avoidant tong person na to, guys. Painful memories. Ang dami niyang pain na nangyayari. Ano pa mga energies connected dito? Or, yeah, mga energies. Tingnan natin. 1, 2, 3. At ano ang mga mensahe niya sa'yo? 1, 2, 3. Okay. Getting a room. Oh my gosh. So, cheating yung nakikita ko dito, guys. Yeah, na-attract siya dun sa other person. Burning evidence. Pero tinanggal niya lahat ng ebidensya. Setting the record straight. Okay? Parang gusto niyang itama. Okay? So, niloko ka. Alam mo, sa totoo lang nakikita ko, posibleng tatanggalin niya sa buhay niya yung third party. Ayan. Kasi merong burning evidence, setting the record straight. So, posible na meron siyang pipiliin na kung ikaw ba yung pipiliin niya or yung isa. Yeah, kasi mahal ka naman niya eh. Mahal din niya yun. Pero, yeah, ikaw yung gusto niya talaga. Actually, gusto din niya yon. Pero, ikaw yung minamanifest niya. Ayan, and ikaw yung gusto niya makasama ng pang long term. So, may posibilidad na paayusin niya at ikaw yung pipiliin. Yes. So, I don't want to wait any longer. Please be mine. Oh my gosh, parang nagmamadali siya ngayon na magkaayos kayo. I need to sort things out first before I can come to you. Ayan, nire-ready na niya talaga yung sarili niya. I wish you were mine. Oh my gosh! Guys. So, alam mo, na-feel ko dito,
Matindi yung pagsisisi ng person na to kasi ikaw talaga yung pipiliin niya. Ayan, kita mo naman yung energy sa reading, di ba? Na nagkaroon nga ng other person, pero mukhang ikaw talaga yung gusto nitong taong to. Okay, any more message galing kay person mo? Oh my gosh, I miss you. Na-miss ka. You are irreplaceable. I am sorry. Oh my gosh, you are my peace. Oh, sobrang mahal ka naman pala nito, oh. So, halata talaga na merong other person kasi ikaw yung gusto niya kasi wala kang katulad. You are irreplaceable. So, pag nawala ka, wala na siyang ipapalit sa'yo. Ayan. Kaya gusto niya mag-sorry. Or baka nga, nag-sorry na nga siya sa'yo. Nagsisisi. Ayan, yan yung na-feel ko dito. Kasi, na-realize niya na, oo, niloko ka, nagkamali. Pero walang katulad mo, kaya nagsisisi at parang feeling ko dito sa person na to na kung pwede lang niya ibalik sana or kung pwede lang niya baguhin. Parang ganun yung na-feel ko dito. You are my peace. Okay. Kasi ikaw nagbibigay ng peace sa kanya. Ayan, so pag-usapan nyo guys kasi ito ay mga energies po. So hindi pa to nangyayari in reality. Posible naman na iba sa inyo nangyayari na nga to na nagkakaroon siya ng realization. Pero yung sa iba na hindi pa, kailangan nyo mag-usap para malaman nyo kung ano talaga. Kasi yan lang din yung paraan para maunawaan nyo yung isa't isa, di ba? Kasi I'm sure na mahaba pa tong kwento na to. Pero sa ngayon, ito lang muna. Basahin natin sa book itong cards na synchronicity. Ayan. Synchronicity, the moon's moment. Ito, okay. So, ito yon. Synchronicity, the moon's moment. Something is flowing in the right direction for you when this card comes up. Everything is either already falling into place or will do so very soon. Even if you fervently believe that you create your own reality as I do, there are times when events have an almost destined feel. And this is one of those times. Oh my gosh. So guys, this is about destiny. Itong card na to. You could perhaps attribute it to the life unfolding and revealing the lessons our souls need to learn in this lifetime. This is synchronicity at work. You're exactly where you're meant to be, learning the lessons you need to learn. Everything is lining up as it needs to, so trust the process as much as you can and stay optimistic for your desired outcome. Whatever the situation you're asking about, know that it's not a random development in your life, but a step along your path and meant to teach you. The sooner you pay attention to the lessons, the sooner you'll be able to navigate your way to where you want to go. Oh my gosh, grabe ang lalim. Alam mo, sa totoo lang, decision pareho sa inyong dalawa. Decision kung sino pipiliin niya at decision para sa'yo kung papapasukin mo ba siya sa buhay mo. Additional meanings for this card: divine timing is unfolding, events now have a purpose, you're in the right place at the right time, everything happens for a reason, or there is a reason why everything happens. I-screenshot nyo to guys. You can read this message again or meditate on it para maliwanagan kayo and to make you feel calm, feel better about what is going on here. Kasi sobrang intense actually yung reading natin ngayon, as in. Pero ang main kasi na ina-advise dito is everything is happening daw for a reason at matatapos din to. Kasi sa simula pa lang hanging 'di ba?
Pero ang sinasabi kasi dito, merong divine timing. Matatapos din to, magkakaroon din ng mga decisions. Doon din papunta lahat ito, kung ano tong nangyayari ngayon. And tinutulungan ka ng universe, which is lagi ko yung sinasabi, pero ito, yan ang sabi dito kaya kailangan kong ulit-ulitin yon. Magtiwala ka daw sa process and maging optimistic sa kung ano yung goal mo or kung ano yung gusto mo mangyari. The more optimistic ka kasi, the more din na nakukuha mo kung ano yung minamanifest mo. And malaki ang leksyon na matututunan mo dito. So kapag daw hinarap mo yung leksyon, mas mapapabilis din daw yung pag-achieve mo sa kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. So, oh my gosh, 555! Angel numbers, 3555. So, the number 5 is about transition, change, new beginning. Kaya ito guys, you have to embrace the change. Kasi pag ginawa mo yon, marireach mo kung saang direksyon ka dinadala ng universe. Ayan, so wag mo nang patagalin. Okay, I love it. So, tingnan na din natin tong accept responsibility. Sige, tingnan na din natin. Moon's reflection. Ayun, ito pala katabi lang. So, sabi dito, as you move along the spiritual path, it becomes more and more important to accept responsibility for your own actions. The situation you find yourself in now is a reflection of either your current beliefs or your past behaviors. This card isn't meant to make you feel discouraged or guilty. Rather, it's meant to encourage you to ask, why did I create this situation? What about the situation is helping me? Once you find the courage to answer these questions, you start to see that you have more power than you ever knew. We're all creating our lives 24/7, and while you may not like the idea that everything happens for a reason, it really is possible to find a reason for nearly everything that happens. Try to see your current dilemma with that perspective. It'll show you why it's happening for you. If someone is bothering you now, realize that they're a mirror for you. Realize that your inner life is reflected in your outer life and you're on the way to self-mastery. Alam mong na-feel ko dito, pareho kayong nagkamali. 3737 angel numbers. Oh my gosh. So, ibig sabihin, ikaw nagkamali ka sa mga desisyon mo kasi parang naging kampante ka Siya naman, syempre mali din yung ginawa niya kasi pinagsabay-sabay niya yung dalawang options. So, pareho merong lessons. Parehong connected sa mga desisyon na ginawa nyo. Kaya ang advice dito guys is, i-check mo din yung sarili mo para the next time na mag-manifest ka is yung healthy na person, healthy na connection. Ibig sabihin kasi ito, hindi healthy ito diba? Ang bigat nga ang bigat ng nararanasan mo dahil sa decision mo na siya yung pinili mo. Diba? Which is hindi mo naman in-expect kasi na ganun yung gagawin sa'yo. And yung sa kanya naman, syempre mali din yung ginawa na naging cheater yung person na to. So, ayan, yan yung advice na check mo yung sarili mo para the next time na kunyari, nagkaroon ka ng new person sa buhay mo, hindi na mangyayari yung ganito ulit. So, ganun yun guys. I love it. Sobrang full of maturity yung ating mensahe. Ayan, screenshot nyo guys. So, you can also reread and take time to meditate on the message. Kasi, napakaganda sa totoo lang. Ganda. I love this oracle deck and guidebook. Monology Messages Oracle by Yasmin Boland. Ayan, sa mga gustong bumili ng ganito. So, additional meanings for this card. Life is mysterious. It's time to reflect. Take responsibility for your situation. See yourself in someone else. Solutions are nearby. Ayan. May solusyon.
Ayan. Okay guys, that's all for our love message for today na sobrang intense. Thank you sa panonood. I-like nyo na tong video na to. Comment kung nagustuhan nyo ba, or kung nag-resonate ba, or kung ilang percent nag-resonate, 100%, 50%, kung 10% lang yan, comment nyo pa rin. Subscribe and hit the notification bell. If you want to start your crystals journey, may mga crystals po na makakatulong sa'yo to attract love, at kung ano man yung manifestation mo, papagandahin yung energies mo, tatanggalin yung mga blockages sa'yo, tutulong ka mag-manifest, at i-correct kung ano man yung energy na kailangan baguhin sa'yo. Lahat po ng bracelet, pag galing sa akin, meron yung special mantras and prayers at specific intentions para sa'yo, kasi alagang-alaga ko yan guys. So, tingnan nyo na lang sa Instagram ko, at message nyo na lang ako. For those na nagtatanong about private reading, may bayad yun kasi ikaw mismo yung i-reading. So, if nag-resonate ka dito at kailangan mo ng more information, you can message me through Viber or WhatsApp para mas mabilis. Thank you, Earth Angels! I love you guys. I'll see you again soon. God bless. Stay safe. Good night. Bye! Ay, palike ng video, guys. Thank you!